Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyung ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulat na pahayag ang ibinunyag ni Kongresista Rodante Marcoleta matapos niyang ipahayag na pinakumpirma ni Pangulong Kuting ang pagkakaroon niya ng isang container na naglalaman ng bushabs. Ang nasabing revelasyon ay lumabas sa isang mataas na level ng pagdinig sa Kongreso kung saan isiniwalat ng kongresista ang impormasyong kanyang nakuha mula mismo sa Pangulo. Ayon kay Marcoleta, nagkaroon sila ng seryosong usapan ni Pangulong Kuting hingil sa malawakang operasyon ng iligal na bushab sa bansa. Inamin ng Pangulo na mayroon ngang isang container na naglalaman ng malaking halaga ng bushabs na bahagi ng mga patuloy na iniimbestigahang kaso sa smuggling ng bushabs. Hindi nalingid sa kaalaman ng ating pamahalaan ang mga ganitong pangyayari. Kinakailangan pa nating umaksyon ng agarang para mapigilan ang paglaganap ng iligal na bushabs. Pahayag ni Marcoleta. Bagaman hindi detalyadong isiniwalat ni Marcoleta ang eksaktong lokasyon ng container, tiniyak niya ang mga impormasyon ay aktibong tinatrabaho ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Dagdag pa niya, patuloy ang koordinasyon ng Kongreso at ng ating palasyo upang mapalakas ang kampanya laban sa bushabs. Ang payag na ito ay nagdulot ng malaking reaksyon mula sa publiko at iba't ibang sektor ng lipunan. Marami ang nababahala sa tila mas malalim pang problema sa bushabs na hindi pa nalulutas sa kabila ng mga naunang kampanya at operasyon laban dito. Ayon kay Marcoleta, isang investigasyon ang ilinulunsad upang tukuyin kung sino ang mga nasa likod ng sindikatong nagmamay-ari ng nasabing container at inaasahang magkakaroon ng malawakang hakbang upang mapanagot ang mga sangkot. Patuloy ang panawagan ng mga mambabatas at ng mga publiko na paigtingin pa ang mga operasyon ng pamahalaan upang tuluyan ng masugpo ang problema sa mga bushabs sa bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. 34 na parak na dokumento na naipahayag namin dito. Wala man lang kung gumagalaw sa DILG kung kayo po ay magsasampa ng kaso sa ombudsman. Pero yung mayor ng Bamban, di ko po alam kung ilang dokumento po natin. Ang bilis po ninyo. Tama. Ano po mag-selective? If I say speaks volume. Tama. I'm saying, hindi ko po kilala. Ano preso? Tama talaga si Marcoleta, di ba? Pagdating kay Alice Guo, pagdating sa Pogo, pagdating sa any connected na issue sa mga Duterte, ang bilis. Sobrang bilis. Mabilis pa sa alas 4. Pero sabi ni Kong Marcoleta, sa ibang mga issues, sa ibang mga, diba, sa iba niyang mga reklamo, wala man lang daw aksyon. Yan na yung problema ngayon. Pag mga issue na madadawit ang mga Duterte, mabilis. Pero sa ibang issue, Nax, may witness na naman. At ang witness, galing na naman kay Trililing. Diyos ko. Nakailang hearing na ba yan? Na kunwari, itong si Trililing may bit-bit na witness. Anong nangyari? Ito, second question ko lang. You mentioned about the politician, that Chief Tulig, you will ask Tulig, that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the Councilor Abiliera? No, you mentioned about a certain politician na pinilit kang ilink but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sino po? ex-senator. Sino? Please, pag-ano lang po. Si ex-senator Trillanes. Ex-Senator Trillanes. Yung yun lang yan. Pagkatapos nun, binaba akong telepono. Paki-exact ko lang po. Who called you? I'm the one calling, Your Honor.
Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tahan mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Kakulong na po kasi ako From NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. Heto na naman tayo, paulit-ulit, paikot-ikot, di ba? Yung mga akusasyon nila, di ba, kay Pulong Duterte, pati daw dun sa kay Carpio, no, yung husband ni Inday Sara. Paulit, paikot-ikot. Di ba, nag-hearing na yan dati. Tapos, ito na naman sila ngayon. May witness na naman sila. Tapos, si Trillanes daw, no, ang nag-push sa kanya na lumutang at magtestigo or mag-witness. Sus! Diyos ko. Sus! Todo nyo na yan. Diba? Itodo nyo na para magkaalaman na kung ano ba talaga ang totoo. Kasi lahat ng mga akusasyon nyo sa mga Duterte, naghiring-hiring na nga yan dati, di ba? Wala din namang napala, wala din namang napatunayan. Tapos ngayon, eto na naman sila. Hiring-hiring na naman. Pati itong gobyerno na to, nagpapaniwala kay Trililing, ha? Itong gobyerno na to, kung ano-anong mga hinihiring na mga walang kwentang hearing. Diba? Yung totoong suliranin at problema ng bansa, hindi nila matugunan, ha? Pero pagdating sa mga Duterte, ay grabe, no? Talagang hinihimay-himay pa nila at binibigyan pa talaga nila ng panahon. Ako ay naniniwala talaga dito sa statement ni Jimmy Guban. Bakit po? Itong si Small is very close. Councilor po ito ng Davao. So she is very close to the personalities na binanggit ni Jimmy Guban. So in that note, I really believe these statements. Then Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guban, considering na ito talagang may kasalanan, wala namang kasalanan rito. Kaya po, wala bang pagkakataon, Jimmy, na sa mga meetings niyo, hindi kayo nakita ng mga business partners ni Alice Wong? Your Honor, ako na po ang nag-avoid. Kasi bilang empleyado, at regular po akong empleyado ng customs, iniwasan ko po na ma-influensya ako ng todo ng administrasyon na yun. Kaya po, sabi ko, tama na, okay na ako, nag-uusap na tayo eh. Okay na ako yung sabi ko, kaibigan. So normal na po, hindi na po ako nakikiwano na makaharap po sila. Naman po nagkakaroon ng pagkakataon na kayo ay kinausap ng tatlong business partners niya? Hindi. Huli po. Matapos yung meeting ninyo, dito sa pinabit nimo, Jimmy, sinasabi nyo na ilang beses kayo tinawagan ni Small. Yes, Your Honor. So, after nung meeting ninyo, wala na na-out na si Henry, si Small na talagang tumatawag sa direkta. Opo, Your Honor. Pag may nalalaman agad sila na information that I will be working with those container that was released or missing, yun ang agad. Dahil alam po nila na operatiba po ako ng CIS. I have a team, I'm handling a team. Team leader po ako, nagtatrabaho po ako sa Bureau. Mga nakailang tawag po siya, Mr. Chair, si Small. Marami po, kaya lang yung cellphone ko sa loob ng 5 taon, wala na po, kundi lang po sana nasira at ako lang sabi ko po kung ilang disease tumatawag So sila. in short, Mr. Chair, itong si kailangan po, Mr. Chair, na ito ay sumipot dun sa next hearing para malaman. Since ito naman po binanggit ninyo during the hearing at doon sa kaso, Jimmy, bakit hindi na isama itong si Councilor Abellera dun sa kaso? Eh, very clear naman siya nag-facilitate. Your Honor, wala naman po sa kanila. Ako po ang kinasuhan eh. Kami ang kinasuhan, wala po sila. Michael, hindi ko pa po nilalabas siya during that time. Then, Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guban. Grabe, no? Sabi pa ni Pimentel, naniniwala ako kay Jimmy. Ay, Diyos ko, alam mo, Pimentel, bago ka maniwala, ebidensya muna, yung konkretong ebidensya. Diyos ko. Diba, pinagtatanggol pa niya si Jimmy at sinasabi pa ni Pimentel, grabe ang nangyaring injustice kay Jimmy. Sus, Diyos ko. Mas marami pang injustices ang nangyayari sa mga kababayan natin kesa dyan kay Jimmy. Grabe, sobrang tagal na yan na issue. Diyos mio, no, 2018 pa yan. Di ba may hearing na nga dyan? Tapos sinalungkat nyo pa ngayon, Diyos ko. Di ba? O ganito na lang, anong nangyari dun sa pinagmamayabang yung tunito niladang na kumpiska daw ng gobyerno?
Yung sa Batangas, kamusta yung driver ng van? Yun ang pag-usapan nyo kasi yun ang latest. Pero bakit bumabalik kayo? Halata mo talaga sila mga lods. Imagine mo, 2018 pa yan na issue, Diyos ko. May hearing na nga dyan eh. My God, recycled issue. Nakakatawa. Para wala na. Alam na natin yung karakas ng mga kongresista ngayon, di ba? Nagre-recycle sila ng mga issues, nagdadala kunwari sila ng mga star witness kuno nila para para magdrama, no? Para talagang mag-create na naman ng ingay at para masira lang talaga ang mga Duterte. Diyos ko, alam mo Pimentel, ang daming problema sa Pilipinas, di ba? Ang daming issue ngayon sa Pilipinas. Bakit ang binabalikan yung issue yung dati? Tapos na yan dati. Ngayon mag-focus kayo kasi yung mga pangunahing bilihin ngayon ang bilis tumaas tapos wala kayong solusyon. Yung mga totoong problema sa bansa natin ngayon, wala kayong solusyon. Ha? Ang pinaka nakakatawa, yung mga pinagagagawa niyong issue, 2018 pa yan. Wala na kami pakialam dyan. Siguro po yung maganda sabihin rin, kami rin yung mga hinahanap na friends ni Senator Risa sa Senado. No? So that's the other name po na tawag sa amin. Of course, si Senator Risa po is in the minority sa Senate. No? And she's doing a good job in the minority in the Senate with Senator Pimentel. But kami po, this run is an independent run. Ang ibig po sabihin ng independent ay hindi ko kami kumikiling sa dalawang malaking grupo po ngayon na nag-away-away na. Ang administrasyon at ang grupo po ni former President Duterte. At palagay po namin, marami sa mga kababayan natin naghahanap rin ng ibang klaseng espasyo na hindi kailangan mapilitan, pumili lang sa dalawa. Meron naman pong ibang grupo na pwede pong salihan. So sino yung ibang grupo na yon? Kaya, now, never. Diba? Never! Ano akala nyo? Mananalo kaya? Sabi pa nila, good job ang ginawa ni Senator Risa sa Senado. Ano akala nyo? Sa pinagagawang drama ni Risa Ontiveros sa Senado, mananalo na kayo? Kita na namin kung papaano kayo. You had so many years para patunayan sa Pilipino. Pero wala naman. Ayon, at may sagot agad si Pulong Duterte patungkol doon kay Jimmy Guban, diba, na star witness ko, no? Diba, sa naganap na hearing sa House of Representatives. Sabi ni Representative Paulo Duterte, hindi ko po kilala si Jimmy Guban at sigurado ako na hindi rin niya ako kilala. Wala kaming any transaction o ugnayan, kaya walang rason na siya ay pagbantaan kung babangkitin man niya ang pangalan ko. Klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ang kanyang mga sinasabi noon pa man. Kaya di ko po alam kung bakit bigla po siyang naging star witness dito. Grabe mga lords, no? Talagang gagawin nila lahat, diba? Para ma-destroy, masira, at maging pangit lang ang imahe ng mga Duterte sa mga Pilipino. Pero alam nyo mga lods, okay na rin yan. Para it will lead na magpa-drug test na talaga lahat. Kung sinasabi nyong drug lord ang mga Duterte, accept the challenge, magpa-drug test kayong lahat. Kasi kakasa ang mga Duterte sa drug. Sabi nila mga lords, mga drug lords daw ang mga Duterte. Okay. So what's the next steps? Pa-drug test na kayong lahat. 'Di ba? Kasi si Pulong na mismo ang nag-inisyatibo niyan eh. 'Di ba? Na dapat lahat ng mga public officials at mga higher ranks ay magkaroon ng mandatory drug test. And kung iisipin nyo lang mabuti, wala naman sigurong drug lord. Wala naman sigurong drug lord ang mag-iisip at mangunguna at siya pa ang may lakas ng loob na pangunahan yung drug test na yan. Diba? Pero since paulit-ulit yung sinasabi
Ang mga Duterte drug lords. Di pa drug test na yan. Di ba? Drug test na yan. Drug lords pala ang mga Duterte. Di ba? Dapat pumasa kayo sa challenge nila na drug test. Kasi ako, confident ako. Hindi nagdodroga ang mga Duterte. Ewan ko na lang sa iba dyan. Sabi niya, hindi lahat ng drug lord gumagamit ng droga. Bakit mo alam? Bakit mo alam? Nagdodroga ka ba? Alam nyo, napaka-imposible naman yan, di ba? Ang isang drug lord, hindi man lang nakagamit ng droga. Imposible. Kaya nga yan yung negosyo nila eh. So yan na naman sagot nyo, di ba? Kasi nag-initiative si Pulong na magpa-mandatory drug test lahat ng mga opisyales at mga politiko. Ganito lang yan eh. Imagine mo ha, di ba? Kung drug lord ka, di ba? For example, let's say, kung talagang drug lord, no, si Pulong Duterte. Kasi sabi nyo, ang mga Duterte drug lord. Kung talagang drug lord sila, bakit nila ipapamandatory ang drug test, aber, sa mga malalaking politicians and mga cabinet members and mga officials? Masisira ang negosyo nila eh, di ba? Kasi alam naman natin, mag-amina na tayo, di ba? May mga nasa gobyerno talaga ang gumagamit ng droga, di ba? Kaya napaka-imposible talaga na ang mga Duterte drug lords. Patunayan nyo muna, di ba? Maniwala kami kung meron kayong patunay na videohan nyo, picture or what, di ba? Kasi ang tagal-tagal na nyo na akusasyon nyo eh, di ba? May hearing pa nga yan dati, wala naman. Pwera na lang kung nagpapaniwala talaga kay Trilliling.